Nagsalita na si Kevin Kembao, ipupursige ang pangarap na NBA katulad ni Kai Sotto, si Quentin Millora-Brown, open sa usapin ng Gilas Pilipinas. At si Al Francis Chua, handang isubmit ang passport ni QMB sa FIBA para maisama sa hanay ng Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang nagdesisyon si Kevin Kembao, isa sa mga inasahan ng Lasal at ni Coach Topex Robinson sa nakaraang UAAP Season 87 na ipursige ang pangarap na makatawid sa NBA katulad ni Kai Sotto. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Tutukan natin si Kevin Kembao sa kanyang official IG account. Dumating na ang pagtatapos ng aking karera sa kolehiyo. Ipagpapatuloy ko ang aking pangarap sa NBA at sisimulan ang aking paglalakbay sa pamamagitan ng paglalaro ng profesional sa koponan ng Goyang Sono Sky Gunners para lalo pang mapaunlad ang aking laro. Kevin Kembao, King Archer, Animo. So ngayon malinaw na yung destination niya, di ba? Goyang Sono dito sa KBL. At base sa kanyang pahayag, dito niya sisimulan ang kanyang kampanya para makatawid sa matagal na ring hinahangad ni Kai Sotto ang NBA. Maganda to, di ba? At least ngayon, dalawa na silang matindi yung hangarin na makapasok sa NBA na purong Pinoy. Sa ngayon, wala tayong alam kung sino-sino ang nasa lineup ng Goyang Sono. Pero sa tikas at galing ni Kevin Kembao, malaki ang potential niya talaga na magamit siya ng gusto ng koponan. Una, hindi sila pipirma dyan kung hindi siniguro ng team ang magiging exposure niya doon. Pangalawa, alam din ng Goyang Sono yung ability niya. So walang rason para hindi siya mag-sign dito sa KBL katulad na nangyari kay Barrientos, Lakay Ren sa Bando at sa iba pa na kasalukuyan naglalaro sa liga. Ako talaga naniniwala ako sa kakayahan ni Kevin Kembao, 100% yan. Pero babalik at babalik din tayo sa basic na sinasabi ng karamihan dito kay Kai Sotto. Mag-dominate dito sa Asia at magagawa nila yan dito sa FIBA Asia Cup. Hindi kasi pwedeng ikailan na maraming scout ang manonood dyan. Like sa kaso ni Yuki Kawamura, kuminang talaga siya sa Olympics. And the rest is history, nasa NBA na siya. Naniniwala tayo na kaya ng Pinoy yan, Kai Sotto man yan or Kevin Kembao. Kaya nila yan, exposure lang talaga kailangan nila dyan eh. At syempre nasa mga kamay ni Coach Tim ang magiging exposure nila sa Gilas Pilipinas dito sa paparating na Asia Cup ngayon 2025. Tamang playing time at siguro self-confidence, magandang laro ang resulta niyan. At kapag maganda ang laro ng player, may posibilidad na manalo sila kasabay ang mabilis na balita mula sa mga scout na nakatutok sa torneo. Kung desidido si Kevin Kembao na ipursige ang pangarap na makapasok sa NBA, naglabas naman ang pahayag ang karibal nito sa UAAP na si Quentin Millora-Brown ng UP tungkol sa kanyang plano. Ayon sa kanya, bukas siya sa lahat ng option na darating matapos magkampiyon ng UP. Nagpahayag din siya ng kahandaan sakaling hugutan ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si QMB sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Alam mo, magandang opportunity kung darating yung Gilas. But I am just taking it one day at a time bago ko aralin kung saan ako maglalaro sa susunod. Dahil dyan, excited ako sa lahat ng opportunity na darating sa akin. Oo naman, open ako kahit saan. Lutang na lutang yung pangalan ni QMB dito sa Gilas tapos ngayon andito na siya, sumagot na. So tingin naman natin, mas iinit pa yung pangalan niya sa mga susunod na araw. Lalo na ngayon, papalapit na ang Asia Cup Qualifiers, yung third window. Mas mag-iingay sigurado fans para mapansin ni Coach Tim Cone. Sa tingin naman natin, alam ni CTC lahat ng yan nakikita niya yan Hindi nakakaligtas sa paningin ni CTC si QMB, sigurado yan. Siguro ang tanong na lang dito is kung makukuha ba siya talaga, di ba? Para sa akin, malaki yung possibility Lalo na at kasama siya or isa siya sa mga kinapitan ng UP para talunin ang karibal na Lasal, di ba? Tapos base na rin kay Al Francis Chua, pinag-usapan na umano nila ni Coach Tim at pamunuan ng SBP ang pagdadagdag ng players sa pool. Sabi niya dati, posibleng 2 o 3 yung idagdag nila dito sa pool. Hindi naman natin sinasabi na siguradong pasok na si QMB sa mga kukuhanin para idagdag. Pero tingin natin, ikinukonsider na talaga siya dahil ayon kay Al Francis Chua, gusto nilang makita yung passport nito. Ibig sabihin, nasa radar na nila talaga at posibleng pinag-aralan na rin nila yan. Kasi kung titingnan mo naman talagang mabuti, hindi dapat palampasin kasi may taas na 6'10 may ability na kumumada, matigas sa loob. Kaya hindi dapat palampasin. Kung makakasama siya, mas delikado ang matitigas na kuponan sa ibang bansa. Kasi nga, matatangkad na ang Gilas kumpara nung dati. Sa huling balitang lumabas ay tumugon si Quentin Millora-Brown sa hamon ni Al Francis Chua na ipakita muna nito ang kanyang passport
Kaya naman ang tanong ng bayan, gaano kasigurado na makakapasok ito sa Hanay kapag napatunayang ayos ang passport nito? Tutukan natin si Al Francis Chua sa report ng Fast Break. Kailangan muna nating makita ang passport. Katulad na nangyari sa Utah Jazz Guard na si Jordan Clarkson dati. Ayaw naman naming mapahiya ang SBP. Kung eligible siya, bakit hindi, di ba? Pero gusto muna namin makita kasi hindi namin alam Sinasabi nila na pwede siya maglaro. Gusto namin makita. Then papacheck namin dito sa SBP bago namin isubmit dito sa FIBA. So eto na yun, di ba? Si Program Director na ng Gilas na nagsabi si Al Francis Chua. Bakit daw hindi, di ba? Alam na, once na napatunayan nila na may passport talaga na nakuha si QMB bago mag-16 na base sa rule aprobado ng FIBA, makakasama siya sa Hanay. Kung mangyaring makasama talaga siya, kikinang ang frontline ng Gilas. Ang tataas na nila dito, di ba? Si Kai Soto, si Japet, si Junmar, si AJ, si Kevin Kembao, si Mason Amos. Mas may laban tayo kung ganito kaganda lineup na sasagupa sa kupunan ng ibang bansa. Ngayon pa lang binakbakan na nila yung Latvia. Ganon din yung New Zealand. So paano pa kaya kung madagdagan pa sila ng isang QMB, di ba? So guys, maraming salamat.